nagsuswimming. Oo, marami nagdadagat. Ayan, kukuha po tayo ng tip mula po, tips with S. Sa totoong eksperto kung paano ba tayo hindi masa-sunburn, hindi tayo masusunog, 'di ba? Tsaka yung ano rin, hawak mo ang heat. Ayan. Para naman Oo hindi ho nga. tayo mabantot. Lalo na napakainit na ng panahon, dapat lagi tayong, alam mo na, naliligo, Presko, nag-deodorant. Deodorant, J-O. Para hindi natin hawak ang heat. Nasa kabilang linya po natin, makakausap po natin si Dr. Asel Pauline Ampong. Isa po siyang longevity and regenerative medical practitioner. Isa rin po siyang surgeon. Magandang umaga po, Dr. Asel. Tama po ba? Asel? Aisel. It's Aisel ang Sorry po. Ang ganda naman ni Doc. Oo, Aisel. Opo, Yeah. bagay na bagay po sa inyo yung inyong profesyon. Sa inyo pong Topic? itsura. Akala ko yung topic. Hindi po. Napakaganda nyo nga po, Opo. Dr. Aisel. Very pretty. Ma'am, oo nga dahil nga sobrang init na po ngayon. Yan, correct. Para po sa ating mga nakikinig, nanonood, ano po ba yung mga tips para nang sa ganun ay hindi po tayo masyadong maapektuhan itong init ng panahon? Yeah, actually today, grabe ang heat index, no? The past few days, nasa 40, 42, hindi lang dito sa Metro Manila, pero sa buong Pilipinas, grabe yung heat index natin. So, kahit na hindi tayo nagbi-beach or pumupunta sa dagat, which is halos lahat ng Pilipino nasa dagat na ngayon kasi akala nila the beach will somehow refresh them, di ba? Pero nandoon ang pinakamataas na UVA and UVB. So, uunahin ko siguro doon sa mga hindi makaka-diesel at hindi makakagasolina at makakapunta sa beach at nasa Metro Manila lang o Team nasa bahay. bahay lang. Team bahay. So, ang pinakauna po, don't forget to hydrate. When you are adult, at least hydrate 1.5 to 3 liters a day, especially if the heat index is 40 degrees Celsius. So, kailangang inom ng inom kasi merong mga tao na namamatay dahil sa heat stroke. No? Heat stroke is one of the deadliest effect of heat. No, heat stroke, kaya nga heat stroke eh. So, ang iba hindi nakaka-survive, ang iba nakaka-survive. And don't forget our animals also, hindi lang yung tao. So, hindi lang tayo na mag-hydrate, but also our animals also. May cats ba or dogs, but you have to always make sure that you have available water. So, sa team bahay, don't forget also to apply sunscreen or sunblock kahit nasa hindi kayo bahay masyadong lang. lumalabas. Oo, kasi syempre kung condominium, yun, hindi mapapasukan ng UVB and UVA. Pero kung nasa medyo open house tayo or yung detached house na lumalabas, you always apply sunblock and sunscreen, no? Kahit pala nasa loob ng bahay. And nasa labas ng office, kailangan pa rin yan. Opo. Dr. Aisel, yun naman pong para makaiwas sa body odor ngayong panahon po ng panahon po ng tag-init. Ano ho ba yung mga tips para po okay lang ho bang maligo ng 4 na beses isang araw? Sobrang hindi ba siya init kasi. masama? Di ba OA yung 4 times a day? Actually, yung pagligo naman kasi, it's okay, but you have to hydrate also. You have to moisturize your skin kasi habang often or palagi tayong naliligo, mas nagda-dry yung skin natin. So, kahit nahawak natin ang heat, ang beat, at tinataas natin ang ating mga kamay, at ating yung mga katabi natin baka lalayo sa atin, no? Ang pinaka-importante talaga ay sanitation. Yung malinis, kahit naligo kayo ng ligo pero ligong kambing, so hindi rin sapat yon. So we always, actually, deodorants should be applied at nighttime. Sa gabi lang pala. Sa gabi. Mas sa gabi kaysa sa morning kasi yung sweat natin mas siya sa gabi. Mas active siya sa gabi. Paano po yun halimbawa, Doc? Hindi naliligo sa gabi.
Oo nga. Paano halimbawa, Dok, hindi tama ba? Hindi ka magdi-deodorant sa umaga. Siyempre, nandun yung mga physical activity mo, makikipagbaliyahan ka sa MRT, di ba? Ang init ng araw. No, of course, you still have to. Pero what I'm trying to say is that dapat sa gabi, before you sleep, you should always be clean. Dapat yun yung panahon na malinis kayo. Hindi yung, kasi yung mga Pilipino, Hindi dahil naliligo bago pagod matulog. na, dahil pagod na Pagod na dahil eh. sa trabaho, pagod na, tapos ayaw nang maligo, diba? So, diretso higa, tapos yun na yun. So, that starts the body odor. Kaya mas maganda, okay din siguro, Dok, yung kahit hindi ka na magbasa ng parang half bath. Di ba? Hindi ka Pwede na ba magbasa. yun? Para lang malinis yung Yeah, katawan mo face- bago ka matulog. Yeah, face and neck, face, neck and body will do kasi pero pagka ang ano mo naman, ang work ano mo naman is nasa labas palagi and laging na ano yung scalp mo or yung head, 'di ba? Kailangan din talagang linisan 'yon kasi may odor din diyan kasi meron tayong sebum oil gland which produces the odor of the body, no. So ang next natin na pwedeng i-discuss is yung mga mga nagbi-beach body ngayon. Ready na ba lahat ng Ayan. ng oil Oo, sa ayan. beach body? Handa na ba Ang tanong, ang lahat? Kasi feeling ko si Doktora very handa. may beach at may body pero hindi beach body. So kahit na whether of all size, form, and shape, no matter what, ang pinaka-importante the confidence that's within, no. Hindi naman importante na dapat 36, 26, 36 yung ating vital statistics. Ang pinaka-importante may vital signs tayo, di ba? Correct. So kumbaga po hindi mahalaga na dapat ba magpapayat? Alam niyo po yun. Iba kasi parang dapat sila na pagka dapat naka-swimsuit, kailangan sexy ka, 'di ba? Ayaw magsuot pag medyo katulad ko, medyo chubby-chubby, nahihiya. Kasi pakakantsawan, ano ba yung babaeng yun, ang taba-taba, nakaganyan, 'di ba? Yeah, actually ang pinaka-importante you're healthy. There's no clean cut between being sexy. Ang pinaka-importante healthy kasi kahit na sexy ka, may mga sexy na namamatay din dahil sa kaseksihan nila. O anong gagawin natin sa kaseksihan kung nategi na, di ba? Tama. So ang pinaka-importante healthy. So we really have to be in our healthier or healthiest version of ourselves. So yung sinasabing chubby, it can be healthier than being lean, no? Yung payat din sobra. So, lalo na ngayon, uso yung mga tirzepatide, peptides, Mounjaro, Ozempic na lahat na halos ng tao bumibili dahil gusto magpapayat kasi gusto nga maging beach body ready. So, you really have to be careful na yung provider ninyo is legitimate or doktor. Kasi marami ngayon na nasa online lang, ganon. So anyway, ang pinaka gusto kong i-discuss is the color of your swimsuit or color of your rash guard. Kasi opo. ang color absorbs UV rays. Opo. So Opo. mas And guess maganda na dapat anong kulay po? Ang pinakamaganda is black, navy blue, green na forest green, and burgundy. Yun ang matinding mag-absorb ng UV. And it repels, hindi niya i-absorb niya pero away from your body. Ayun. So, Ulit po. mas ma-protect. Dapat po yan yung mga kulay na suot dark. natin pag magbi-beach tayo. Yes po, opo. It should be dark, no? Rather than yung mga neon pink, neon green, nakaganon. So, parang sabi, tiis ganda ang tawag doon. Okay. So ang binabanggit niyo po yung mga rash guard, yun yung sinusuot pag swimming, Colors. dapat po ay dark. Yeah, swimsuit. Pero yung It should be like, it should be dark. Navy blue, black, forest green, burgundy, ganon. Pero kung yung gusto mo lang talaga mag-flaunt at mag-flex, Aura-aura lang. sa aura-aura lang, pagkatapos hindi ka naman talaga magsiswimming, make sure that you are wearing your sunblock. Naka-sunblock ka and you should apply it at least every 2 to 4 hours. No, hindi mo titipirin din 'yan, 'di ba, Oo. Dok?
Oo. So parang nagmukha kang multo, dapat maputing-maputi. Opo, Dok, ito may follow-up ako dyan kasi pag pumupunta ako ng Watsons, tayong lahat, di ba? Meron tayong mga nakikita yung mga SPF. Minsan iba-iba yung level niyan eh. May 50, 50, may 60, may 90. 100. Ano ba talaga dapat ang bibilin ko kung ako'y magdadagat, maglalangoy? Ito, dapat ba mas mataas yung SPF, Doktora? Yes po. Dapat more than 75 plus. More than 75. Hindi naman ho yun masama sa kalusugan. Hindi naman po. Hindi siya nag-a-absorb. Pero you have to be also watchful yung mga paraben, mga ganon. So, tingnan nyo rin yung labels nila. Check the labels, mommy. Check the labels also. Check the labels lagi. Diba? That it's paraben free kasi yun yung nagkakos ng cancer. So, apply ka nga ng apply pero it's a high risk for cancer, for skin cancer. So, it should be at least SPF 75 plus. Ibig sabihin yung plus, more than 75 pa, minsan 100 yan. So, meron lang kasing designation for SPF. So, nilalagyan lang nila ng plus instead of yung exact coverage ng SPF. Pero yung halimbawa po, kayo po ay nasa bahay lamang o kaya po papasok sa school o sa trabaho, yung isusuot po, ang nire-recommend daw ho kasi dapat, di ba, light colored, white, ganun po. Actually, white absorbs light. So, mas hindi ho dapat light? The light color absorbs the light, hence it absorbs the UV. No, so ang pinaka-recommendation po talaga is dark colors and lightweight, hindi light color, lightweight clothes. Hindi light color. Presko. So presko. So 'di ba dito sa Pilipinas meron tayong at least 2 season lang, wet and dry, 'di ba? Right. So ang pinaka-importante, yung dark color offers higher UV protection but it also absorbs the heat. So, naiinitan ka. Pero if you are to choose between heat and protection, no, you have to choose protection over the heat. Yeah, kasi yung protection with less heat build-up would be the dark color and lightweight and loose fitting, hindi yung body hugger, yung 'di ba, yung sabi nilang tiis ganda para sa aura. Alam niyo 'yun? Kaya ganyan magsalita si Doktora kasi siya ay Doctor din of the Stars. Yan. Di ba po ma'am? Kumbaga sanay po kayo sa showbiz eh. Ganyan mo yun. Anyway, I'm just used to to having roundtable discussions about beauty and aging, and more than anything, it's actually my passion. Teaching people how to age gracefully, no? Kasi yun naman talaga. There's no way but we are really aging. Pero there's a way that we can actually age gracefully. Hindi yung age na I have so many patients na 35, 45 that looks like 60, 70. I have patients with 75, 80 that looks and feels like 50 years old. So it's really a matter of, decisions, choices in life, our lifestyle, syempre, and our food, of course. Siguro ito, Doc, may pahabol akong katanungan. Siyempre, ikaw ay nagdagat na sunburn ka na. Yung iba kasi dyan parang binabakbak eh. Diba kasi parang nag-ano yan, diba? Nagka-flaking. Oo. Ano po bang dapat gawin pag ikaw ay na-sunburn na? Ang sunburn kasi, pag nakita mo yung, and when you put sunblock pala, don't forget to put on your nape area, yung neck sa likod. Batok. Nape, batok. Tama, batok. So kasi dyan yung pinakauna, and your face of course, and your arms, kasi yun yung mga most exposed areas. But if you're wearing rash guard, at least your face, your nape, and then all the rest of the exposed areas. So when sun damage has already set in, so red ka na, di ba? Mahapdi yun, di ba?
Karamihan ng mga tao usually would bath into ice water, which is no. Kasi extremes of temperature would aggravate burning. Opo. So just bath with just cold water. Wag din ice cold water. Just cold water, just to cool down your temperature from the body kasi mainit din yung temperature sa loob ng katawan mo. So just to cool it down, and then apply as much moisturizer as you can, no? So yung moisturizer is the partner of sunblock. So may marami tayong moisturizer that are all natural and absorbs readily to your skin, no? So meron tayong may tinatawag tayong coco gel spray, which is very, very good for sunburn and yung mga abrasions, yung mga gas-gas, no? Mga first aid yon. So coco gel spray, that's very good main staple in your house. Then we have also mga aloe vera gel, which is very good also. Pero kung wala kayong aloe vera gel, pwede yung, alam niyo yung freshly sliced tomato, kamatis. Kamatis. You apply that on your face, dun sa area na kunya nakalimutan, 'di ba? Kasi masyadong excited. Hindi nakapagdala. Hindi nakapagdala ng moisturizer, hindi rin nakapagdala ng aloe vera gel. Walang sunblock. So, ang nangyari, tutong na sila pagkatapos ng swimming. Mukha na silang mukha. Hindi, wag na lang tayo mag-name drop. Baka mabash tayo, Doc. Baka mabash tayo. Tapos nang gano'n, so ibig sabihin, tanned na sila, no? So tanned, dun tayo sa tanned, na sila, medyo na-sunburn na sila. So, kung may kamatis kayo, just slice it and then apply mismo yung na-slice na kamatis. Huwag yung sa may skin, ha? Doon sa walang skin. So, apply it on your face and then let it dry and then rinse it after 20 minutes. Tapos re-apply again. So, hanggang sa... Tapos, once na you are starting to peel off, kasi parang nagda-diamond peel ka yan, kasi sunburn nga, don't force to peel it off kasi young pa yung skin mo. Sobrang young pa ng skin mo beneath the yung charred tuloy. Nasunog. Naputong talaga na sunog niya. Doon beneath it, it's a very young skin that would be parang masyadong magiging hyperpigmented siya when exposed. So, yun ang nangyayari sa mga melasma. Yun ang nangyayari sa mga nagre-rejuve nang wala sa oras at wala sa hulog. At nagre-rejuve lang dun sa mga online. Naniniwala lang sila sa mga sa mga nagte-trending. Influencer. So, they do not, influencers. They do not have the proper knowledge how to do it and how to apply it. So, yun yung nangyayari. So, nagkakaroon ng immature na peeling and then yung young skin nag-hyperpigment. So, nagiging mapa ng Pilipinas, ng China, ng Korea yung mukha nila. Tapos ang pula-pula, di ba, Doktora? ang pula-pula na ang parang kintab. bread. Yeah, ang kintab, and that's not healthy. It's really not a healthy skin. So, when you have that kind of skin, wag mo na kayo magpa-araw. At least wag dun sa 40 degrees Celsius na heat index. Yung payong ninyo dapat UV protected. And then, dapat lagi kayong naka-sunblock. And it should be 75++ ang SPF. Marami tayong natutunan kay Doktora. Maraming salamat po. Huwag po kayo magsasawa sa susunod pong muli, ha? Thank you, ma'am. Oo, parang sobra 10 to 15, parang sobra 10 to 15 minutes yung kinuha natin today. But I rest assured that I will always be here. I will be, your in-house doctor. Oo, lagi yan, 'di ba? So, if I'm here I will always be here
to be of help to you. So just call me, and don't forget ang pinaka-importante, don't forget to hydrate whether you're indoor or outdoor. Yun talaga yun. So magbaon kayo lagi ng tubig. Libre lang yan. May bayad ng konti sa Nawasa. Pero the least thing you can do to your body and to your skin, always hydrate po. Thank you so much po sa maraming tips. Mabuhay po kayo at stay pretty, Dr. Hazel. Thank you, Dr. Hazel Ampong. Thank you very much. I'll see you soon. Thank you. Opo. Thank you very much. po. Bye-bye. Bye.